Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kabulgar at Happy New Year po! Happy 2026! Nako, nagbabalik po ang inyong attentionist na vida at ngayon makakasama niyo ako sa special episode ng Date kay Maestro. Ayan, ako, na-miss niyo po ba ako sa ating mga viewers sa Bulgar Facebook page? Matagal-tagal din po ako nawala pero ngayon dahil na-miss ko rin ang ating pinakagwapo, pinaka number one, oh, 'di ba? Pinaka na number one pa. Columnist ng Bulgar, number one columnist and numerologist. At sabi ko nga, parang mahihiya sa kagwapuhan niya si Papa P, ang ating love na si Piolo Pascual, na makakasama natin ngayon. Ayan, para basahan ng kapalaran ng ating mga favorite and mga sikat na celebrities, pati mga politiko dito sa Date kay Maestro. Ayan, tatawagin ko na. Parang hindi na siya makapaghintay. Ready na siya. 'Di ba? Ang ating Date kay Maestro host na si Maestro Honorio Ong. Ayan, good evening Maestro Honorio. Good evening, Ja. At sa lahat ng mga sumusubaybay ng Date kay Maestro Live ay napakaswerte ang pasok natin ng taong 2026 at makakasama natin ang napakagandang editor ng entertainment ng Pahayagang Bulgar, si Ate Ja. Kumusta ka na, Ate Ja? Lalo kang gumaganda. Ayan ang sabi ko na back to you ako eh. Kailangan talaga pupurihin kita eh para ma-back to you ako, no, Maestro. Pero ayan ha, oo, hihiramin muna natin yung oras kay Ate Feli Nang na lagi mong kasama dito sa Date kay Maestro. Kasi ang ating special episode ay tatalakay sa kapalaran ng mga sikat nating personalities sa showbiz, sa politics. Kaya syempre, 'di ba, Maestro, every year ginagawa talaga natin tong pagbabasa ng kanilang mga kapalaran. So this time ibabalik natin to at syempre ang ating mga pambungad na celebrities this year, ngayong Year of the Fire Horse, tama ba ako, Maestro? Ayan. Ay ang mga sikat na syempre sa showbiz industry, si Vice Ganda, ang controversial ngayong sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. O, di ba? Naku, ang dami nagtatanong dyan sa power couple na yan, kung sila nga ba yan. At syempre, sino pa? Ang sikat na sikat ding love team ngayon, at sina Piang Smith at JM Ibarra. No, kilala ba yan, Maestro? Mukhang napa-research ka, no? Naririnig ko pala yan na pala pinakamagandang lalaki at pinakamagandang babae. Ngayong Oo, ang daming fans niyan, Maestro, syempre. At syempre, ang sikat ding singer na si Kai Montinola. Oo, babasahin din natin ang kapalaran niyan mamaya. At syempre, walang iba kundi ang ating controversial ngayong Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. I'm sure ang daming nag-aabang dyan, Maestro. Diba? Pero ito nga, paalala lang po sa lahat ng ating mga kabulgar na nakatutok sa atin ngayon. Ayan po. Kung meron po kayong mga comments, suggestions, wag lang po sobrang violent reactions at baka ma-block tayo sa Facebook. Opo, paki-comment lang po dito sa ating Bulgar Facebook page, sa ating live para po mamaya kung may time pa po, babasahin natin yan kung may mga questions po kayo. Ayan, okay? Maestro, ready ka na ba? Okay na at mabasahan na natin ng bago maubos ang ating oras ay muli inaanyayahan ko po ang lahat ng sumusubaybay sa Pahayagang Bulgar na samahan niyo po kami ni Ate Ja sa isang oras na pagtalakay sa mga magiging kapalaran ng pangunahin nating mga celebrities. Ayan. Oo, kasi gusto nating malaman, ngayong 2026 na Year of the Fire Horse, ano bang magiging kapalaran unang-una ni Vice Ganda? Maglalagablab din ba ang kanyang career after na tanghalin siyang Best Actor sa natapos na Metro Manila Film Festival noong December? Ayan, Maestro, ikaw ba nakapanood ng kanyang controversial film na Call Me Mother? Hindi pa ako nakakapanood eh. Kung lilibre mo ako manonood tayo. Ayan tayo. So, sobrang busy ni Maestro sa dami ng kanyang mga binabasahan, no? Pero eto, Maestro, gusto nating malaman, yung swerte ba ni Vice Ganda noong 2025 ay magtutuloy-tuloy, medyo lalamlam ba ang kanyang career o patuloy na maglalagablab
at mas magle-level up pa ngayong Year of the Fire Horse. Kasi si Vice Ganda ay tinatawag na, ano, di ba, sinasabi nila kabayo. Parang kinokonek siya doon. Di ba? Saka siya nga yung gumawa ng petang kabayo eh. So, gusto nating alamin, ano ang kapalaran ni Vice ngayong 2026? Si Vice Ganda isinilang noong March 31, 1976. At ang March 31 ay sakop ng zodiac sign na Aries. At ang Aries ay napakaswerte ni Vice Ganda dahil ang Aries ay may elementong apoy. At siyempre dahil ang 2026 ay fire nga, ay papaboran nito ang mga may zodiac sign na may fire element, kabilang nga rito ang Aries, Sagittarius at Leo. At nagkataong ang 1976 ay dragon. At ang dragon ay kilala rin sa pagiging fire element. Kaya magtutuloy-tuloy ang kanyang magandang kapalaran. Ngunit siyempre pa sa lahat ng bagay ay hindi natin maisa sa isang tabi ang tungkol naman sa relationship. Ibig sabihin ay sa karir, sa financial, at kung may gusto pang gawin si Vice Ganda na iba pang venture o activities na mag-excel sa kanyang karir, negosyo o financial status, at sa pagningning na rin ng kanyang pangalan ay tuloy-tuloy siyang suswertihin. Ang problema lang dahil ang kanyang birthday ay 31. Dahil ang 31 ay 3 plus 1, 4 ay may unique na kapalaran din to. Ibig sabihin, pwedeng biglang dumausdos. At pag naman dito naman sa destiny number na tinatawag yung 3 plus 31 plus 1976, pag inad natin yan ay 210 at yung 20 plus 01 ay 2 plus 1 ay 3. 3 ang destiny number ni Vice Ganda. Kaya kung hindi mag-iingat, magkakaroon ng mga problemang may kaugnayan sa relationship ngayong taong ito ng Fire Horse. Kaya kung ako kay Vice Ganda at nakakalimutan niya o napapabayaan niya ang tungkol sa love life and relationship, siguro ito yung time na i-upgrade niya yung pagtingin niya sa pakikipagrelasyon. Baka stagnant na o may kulang. Para hindi lang karirang magtuloy-tuloy sa kanya, kundi ang magandang love life. Nako, maestro, ang balak pa naman ni Vice. Actually, inamin niya to nung speech niya sa MMFF. Ang balak niya sana magkaroon na sila ng baby ni Ayon Perez, yung kanyang husband. Pero dahil nga ang dami niyang projects every year, nasa-sacrifice yung kanilang plano na bumuo ng pamilya. Sa tingin mo ba yung pagkakaroon ng, yung sobrang busy ni Vice at hindi nila pagkakaroon ng baby ay magiging factor para mamansyahan o malamatan yung kanilang relationship ni Ayon? Ang ibig sabihin ay hindi lang magiging factor, magiging big factor o malaking factor dahil alam mo ang success ay hindi lang sa karir. Ang success ay hindi lang sa financial. Bandang uli, lalo na sa kulturang Pilipino, ang family ay higit na mas mahalaga sa anumang success na mararamdaman mo rito sa Pilipinas. Kahit ikaw ay ubod ng yaman, pag broken-hearted ka, wala kang pamilya, ay parang hindi ka tinuturing na success. Kaya tama, i-give up niya muna o maglaylo muna siya sa karir, sa pagpapayaman at sa iba pang venture. I-priority niya ang kanyang family or love life at relationship. Kapag hindi, tulad ng nasabi na, magaganap sa kanya yung destiny number na 3. Karamihan sa mga may destiny number na 3 ay nagkakaroon ng malungkot na love life. So pero sa nakikita mo, hindi naman ito aabot sa punto ng hiwalayan kasi yan ang usong-uso sa mga celebrities from last year pa hanggang ngayon, ang daming napapabalitang hiwalay. Alam mo, tulad ng lagi nating binabanggit, ang kapalaran ay 50% nakatakda. Predestine, yan ang kapalaran mo. 50% lang. At yung 50% ay ginagawa mo. Dahil hindi ka naman robot na inilagay sa lamesa at sinusian.
Kung ano gusto nung naglagay, ay doon ka na lang mapupunta. Meron tayong free will. Meron tayong willpower. Kaya ang sinasabi natin, ang nakatakda sa mga taong may destiny number na 3, tulad ni Vice Ganda, ay magkaroon ng broken relationship. Ba't mo naman hahayaan? Kaya nga tulad ng nasabi na, kaya yung Maestro Honorioong na mga column ay sikat. Okay, maraming nagpa-participate dahil lang itinuturo natin paano mo maiiwasan ang nakatakda. Paano mo magagamit ang iyong willpower? Yun nga, dahil 3 ang destiny number mo, tinutusan ka ng kapalaran na matapos ang iyong garbong-garbong success sa karir, sa financial, at yung kilalang-kilala ka, halos tinalo niya na lahat eh. Pero dahil nagkataon na 3 ang kanyang destiny number at Aris pa, ang Aris ay 3 din kasi yan, may 9, 369 yan eh, mga broken, nabobroke yung kanilang relationship kapag hindi nila iningatan at magigising na lang sila isang araw, ba't nasira yung relationship na iniingat-ingatan ko? Hindi mo alam, nakatakda pala yan sa inyong kapalaran. Pero tulad ng nasabi na, naiiwasan ng kapalaran, kaya i-priority mo ngayon pa lang ang relationship, ang family, ang love life upang tuloy-tuloy, hindi lang sa karir, kundi sa pagtatayo ng pamilya at sa pag-ibig ay tuloy-tuloy kang maging maligaya at maging matagumpay. So sinasabi mo, Maestro, mas dapat i-prioritize ni Vice this time ang kanyang love life over the Tama. career na ang tagal Tama. na rin naman niyang namamayagpag, no, Maestro? Tama. Yan ang pinakamaganda niyang magagawa para yung success niya ay hindi lang sa career, kundi maging sa family at love life. How about his health? Kasi syempre, every year, di ba gusto natin malaman, ano ba yung mga dapat iwasan? May nakikita ka bang pwedeng magkasakit si Vice? Kasi lalo't sinasabi niya na isa sa mga pinoproblema niya yung stress and anxiety niya. When in fact, parang nagko-consult pa siya ng psychologist para dun sa kanyang stress and anxiety. Buti sinabi mo yan dyan, dahil ang introduction natin ay napakaswerte niya dahil ang Aries ay fire, ang element, ang dragon ay parang ikinakategorya rin ng fire. Fire ngayon ang year. At syempre, sa numerology ay 1. Ang 2026 ay 46 at ang 4 plus 6 ay 10. 1 plus 0, 1. Puro strong ang kaganapan ngayong 2026. Nakita mo naman mga world event. Walang pasa-pasa kalye. Kinuha ni Trump. Yung presidente ng Venezuela, walang pasa-pasa kalye. Nagkagulo. Ganyan din ang strong na impluwensya ng fire ngayong taong ito ng 2026. Kaya kung hindi ka maglalaylo sa iyong karir, magpapahinga, ipapriority mo ang relaxation. Nagkataong fire din ang iyong Aris na zodiac sign ay mababurn out nga siya. Magsisiklab siya sa sobrang dami ng kanyang mga pinapriority. Siguro ito nga yung time na hindi ka lang mag-relax. Mag-relax ka kasama ang family, kasama ang mga mahal mo sa buhay upang yung lakas ng apoy na dala-dala ng kabayo ay hindi maging negative ang dating sa'yo, kundi mailigtas mo ang sarili mo sa nagliliyab na kapangyarihan ng fire. At para mailigtas mo yan, dapat konting pahinga at konting pagdidistribute ng iyong energy sa iyong family at sa mga mahal sa buhay upang huwag kang magkasakit at magtuloy-tuloy ang iyong malusog at masayang pamumuhay. Maestro, eto sa showbiz, kasi sinasabi nila, once na nagkaroon ng gap or kunyari, medyo naglaylo ka, ang worry ng mga celebrities, baka malaos sila, or baka hindi na may mga bagong sumikat, bagong tangkilikin ng tao. Hindi ba manganganib yung career ni Vice kung ipaprioritize niya muna yung kanyang career, yung kanyang love life o personal life over her career? Hindi, dahil ang mga Aris
ay strong zodiac sign. Kayang-kaya mong bumalik kung gusto mong bumalik. Dahil ang Aries ay kabilang sa mga malalakas na zodiac sign at nagkataong ang 31 o 4 ay unique ang kanyang kapalaran. Kaya kahit di siya makabalik sa showbiz dahil unique ang kapalaran niya, yung mga tinamo niyang swerte at magagandang kapalaran ay mahihigitan pa yun kung saang field, saang larangan o venture siya magpunta. Tama yung sabi mo eh. Dapat ingatan mo ang iyong kalusugan kasi marami pang kakaibang success ang mapupunta sa iyo. Tapos yung sabi ko naman, ingatan mo yung family mo, yung love life mo, yung relationship mo. Para habang pinipitas mo yung maraming bungang ginto sa puno ng iyong pinagsikapan, ma-appreciate mo. Dahil kapag hindi, yung mga success na darating sa iyo, na marami pa, ay mababaliwala. Ayun. So, sana naman napanood ni Vice itong ating talakayan o kaya ng mga fans niya at may makapagsabi sa kanya tungkol nga dito sa nabasa mong magiging kapalaran niya for 2026. So, may gusto ka pa bang i-add doon, Maestro, bago tayo pumunta doon sa ating next topic na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes? At tulad ng bubuo din natin yung analisa natin kay Vice. Masaya ang tagumpay sa karir at pinansyal. Pero minsan, higit na masaya ang tagumpay kapag napanatili mo ang iyong kalusugan at ang iyong relationship na dapat mong i-priority ngayong taong 2026. Mm-hmm. So wala ka namang nakikitang pagdedelikado sa kanyang buhay katulad ng mga ibang celebrities na nababalitang mga aksidente. Walang dapat iwasan si Vice ng mga biyahe. Ay ang 31 tulad ng nasabi natin, unique ang kanyang kapalaran. Pwedeng extreme ang mangyari. Ngayon kung sa mga biyahe, syempre dahil fire, ingatan niya yung mga tungkol sa eroplano. Dahil yan ang magsisilbing babala sa mga biyahe-biyahe at sa mga aksidente na kanyang mapapasukan. At last na lang pala, Maestro, bago tayo mag-move doon sa next topic natin. Kasi isa si Vice sa mga paborito pa rin ng mga bashers. I don't know kung napanood mo recently lang yung issue sa kanya doon sa airport. Yung mga bashers ba ni Vice, sa tingin mo, this 2026, mas ibabash ba siya o maiintindihan na siya, mas mamahalin siya? Ay walang silbi ang mga basher ni Vice. Dahil nga, strong ang kanyang zodiac sign at napakaganda ng kanyang number na 31. Kaya baliwala lahat kay Vice sa mga basher na yan. At hindi yan magtatagumpay. Ano man ang gawin nila, ay tuloy-tuloy si Vice sa kanyang mga gusto at mga layunin sa buhay. Personal lang ang magiging problema ni Vice. Ano ang ibig sabihin natin ng personal? Una, sabi mo, baka hindi ingatan ng kalusugan. Pangalawa, masisira yung love life niya at doon na rin siya babagsak. Yun ang dapat niya talagang iwasan. Ayun na. So sana naririnig yan ng mga fans ni Vice at may parating sa kanya. Ito na, yung ating next topic, no? Let's move forward, Maestro. Kasi marami pa tayong topic, no? Napakabilis ng oras. Yung ating next topic ay pinag-uusapan ngayon at talaga namang controversial. At ang dami nagtatanong, sina Marian Rivera at Dingdong Dantes nga daw ba yung napapabalitang naghiwalay na o on the verge of a breakup dahil nga sa pagiging babaero raw ng kanyang asawa na si Dingdong Dantes. Yan ang tanong ng mga sambayanan ngayon. Sila ba yung tinutukoy na power couple? So alamin natin, Maestro, kung sakali ba, capable ba sa tingin mo sa birthday ni Dingdong Dantes, sa personality niya, capable ba siya na lokohin si Marian Rivera at maging unfaithful husband? Mali yung konsepto mo eh. Sa aming mga lalaki. Grabe naman yung nag-justify agad eh. Mali yung konsepto ng iba sa aming mga lalaki. Sa aming mga magagandang lalaki, hindi namin kahit kailan tinangka na lokohin ang aming wife o ang aming asawa. Walang ganong lalaki. Wala. Sinasabi ko na. Ang nangyari, parang hindi siya intentional. Natutukso sila.
Tama, walang mister na nag-intensyong sirain ang kanyang pamilya. Ang mas marami, may dumating na babae na naging dahilan upang masira ang pamilya. Pero para ikaw ang lumapit at sirain mo yung pamilya mo, ay malabong gawin niya ng mga lalaki. Ngayon, balik tayo kay Ding Dong. Dahil one ang kanyang destiny number, yung Leo pa ang kanyang zodiac sign dahil siya pinanganak noong August 2, 1980. Tama ba, August 2? Ang birthday ni Ding Agosto, Dong. yes. Agosto 2. Ay, week ang Production. 2. O, week ang 2. Kitang-kita mo yung introduction ko kanina. Weak ang 2. Dahil mahina siyang tumanggi, paano siya tatanggi sa mga tukso na umaali-aligid sa kanya? Ngayon, yung pag pinag-add natin yung 8 plus 2 plus 1980, 1990 naman ang lalabas. Yung kanyang destiny number, 8 plus 2 plus 1980, 1990, at yung 1990 ay 1, 109, 10. At yung 10 ay 1 plus 0, 1. Kitang-kita mo yung napakagandang lalaki nito. Tas 1, yung destiny number, attractive ang 1 dahil sun ang kanyang ruling planet at weak yung 2, siya nga talaga malalapitan ng napakaraming tukso. Ang tanong, maiiwasan niya ba yun? Pwedeng hindi dahil 2 ang kanyang birthday. Ngayon, yan yung sabi ko sa'yo, that leads na yun ang kauuwian ng pwedeng masira ang kanyang pamilya. Ano dapat gawin ni Ding Dong Dantes? Dapat tulad nung sinasabi natin kanina, 50% ay nakatakda, 50% ay willpower. Dapat iwasan mo ang nakatakda. Dahil ang nakatakda ay maraming darating sa iyong babae. Maraming tutukso sa iyo. Pero dahil nakatakda na yan, huwag mo namang gawing alibay o dahilan yan upang sirain mo ang inyong pamilya. Ibig sabihin, pwedeng natukso ka, pero kasabay nito ay maipipreserve mo ang iyong family. At yan ay kaya niyong gawin. Dahil kapwa kayo, may Leo na zodiac sign ni Marian. At pansinin mo, August 12 naman, 1989, si Marian. At pansinin mo, ang kanyang Chinese animal sign ay rat. At ang rat ay tugma sa Chinese animal sign ni Ding Dong na monkey. Kapansin-pansin na compatible sila sa astrology, Leo. Compatible sila sa animal sign, rat at monkey. Saan ka pa hahanap ng ganyang kagandang pagiging magka-compatible? Ano ngayon ang magiging problema? Tulad ng nasabi na natin, kapag nagpatian anod ka sa mga tukso at nanatili yung weak number na 2 ni Ding Dong, ikaw na rin ang sumuko na gamitin ang iyong power, willpower para piliin mo ang mas tamang landas. Sa madaling salita, ang susi ng habang buhay na kaligayahan ng mag-asawang Marian at Ding Dong ay na kay Ding Dong. Siya ang maghuhusga at magpapasya kung tatapusin niya ba ang kanyang pamilya. Paano kung si Marian? Siyempre, di ba usually ang babae ang talagang nagdadala ng relasyon dahil yung pagiging ina ng tahanan, kaya nga sinasabi yung mga babae matiisin. Sa personality ba ni Marian, sa tingin mo ba nakilalang palaban, may Mercury side din ba siya? Kasi kung si Ding Dong, di ba yung 2 week, siya 12. Week din ba yung personality ng mga pinanganak ng 12? Katulad nung nasabi na natin kay Vice Ganda, 3. Ang 12 ay 1 plus 2. Ay destiny number ni Vice Ganda, 3. Ang birth date ni Marian ay 3. 1 plus 2. Yun nga ang nangyayari sa kanila. Nagtitiis sila sa maling relasyon hanggang masira ang relationship. Kaya wala tayong problema kay Marian. Kahit ano gawin ni Ding Dong, ititiisin niya ni Marian deep inside o di natin alam. Di naman natin napapanood yung kanilang buhay. Wala naman tayong camera para panoorin natin kwarto niya at umiiyak siya. Mag-isa niya dahil paglabas sa camera niya, masayang masaya. Pero ano man yung ranasin niya, hindi siya magpapasya. Kasi si Ding Dong ang tutuksuhin ng tadhana. Kung kay Marian lang, kayang-kaya niyang
tiisin at paglabanan para ma-preserve ang family. Pero si Dingdong pa rin ang magsasabi kung tatapusin na ba o hindi pa. Nako, parang sinasabi mo talaga na kung may BBTU man, hindi si Marian yon. Tama ba? Ay, tama. Hindi si Marian. Hindi yan BBTO kahit kailan dahil strong ang Leo, strong ang Sagittarius, strong ang 6 na destiny number niya. At ang 12 ay keyword yan ay sacrifice in terms of love. At maraming bayani na 12 ang birthday, katulad ni Andres Bonifacio, sacrifice in terms of country. Basta't may minahal ang 3, 12, 21 at 30 ang birthday, ay tiyak habang buhay niya yung mamahalin. At kabilang dyan si Marian, lalong-lalo na sa pagpapreserve ng family. Pero itong may mga destiny number na 1, lose ang pagkatao niyan. Lose, ibig sabihin pwede yung magpasarap-sarap. Madali siyang matukso, masarap eh. Madali siyang bumigay, natutuwa siya, wala siyang direksyon. Nawawala yung kanyang commitment. Commitment sa family at commitment sa iyong asawa. Pero ayun, yung mga 1 yun, destiny number na 1. Nagkataon 2 pa ang kanyang birthday na week. Kaya siya ang magpapasya kung matutukso ba siya ng tuluyan o mapapanatili niya yung magandang relationship ng kanyang family. Nako, malaking ano pala, no, na kay Dingdong nakaatang yung responsibility talaga at yung relationship nila ni Marian. Kung hindi sa kanya, malamang mauwi talaga sa hiwalayan. Pero for now naman, nakikita mo ba na aside din sa kanilang personal life, magiging maganda ba ang career ni na Marian at Dingdong ngayong 2026? At sila pa rin ba yung tatawaging power couple? Naku, napakaganda ng kanilang kapalaran ngayon. Wag lang silang babayuhin ng pagsubok sa third party. Yan na, saktong salita. Pag may dumating na third party at mahina si Dingdong, sayang yung sa guitar, yung rat na animal sign ni Marian at yung monkey na animal sign ni Dingdong at yung horse. Silang tatlo ay magkakatugma at magkaka-compatible. Kaya napakaganda na magiging kapalaran nilang mag-asawa. Ang problema, katulad din yung kay Vice Ganda, di ba? Dahil Aries siya, strong yung zodiac sign. Dito naman ay Leo, strong din ang zodiac sign. Pwedeng sa sobrang ganda ng kapalaran ay malaglag sa hindi mo maintindihan pangyayari. Ganun pa man, dahil ang Leo ay dadatnan ng Jupiter na auspicious planet sa taong 2026, lalo na sa June-July, mid-year ng 2026, ubod ng ganda ng mararanasan nilang mag-asawa na masasabi nilang out of nowhere. Hindi ko iniisip to, bigla kaming sinuwerte. Biglang dumating ang mas napakagagandang regalo ng kapalaran. Kaya dapat talaga mag-focus silang dalawa sa kanilang relationship at abangan nila yung napakalaking break o yung napakalaking swerte na darating sa kanilang buhay ngayong 2026. Ay, magandang marinig yan, Maestro, na yung career nila tuloy-tuloy pa rin. Pero alam na, intriga ako dun sa sinabi mo na kung sakaling may dumating ng third party, di ba? May dapat bang ikakaba si Marian Rivera na sa mga malalapit kay Dingdong? Like, kasi syempre siya, rat, di ba? Year of the rat. Si Dingdong, year of the monkey, Year of the Monkey. Saan ba medyo tagilid ang Year of the Rat na kakompetensya sa Year of the Monkey? Like, meron bang dapat ingatan? Ako, pag itong nadikit kay Dingdong, mukhang magiging kakompetensya. May mga ganun ba? Ay, syempre, meron. At ang isa sa mga, syempre, kapwa niya rat at kapwa niya monkey. So, yun na magiging dapat niyang ingatan. Tapos, oo, pwedeng kapwa niya monkey, kapwa niya rat. At syempre, yung horse ay pwede rin. Ang isa naman sa zodiac sign. Dahil Leo, didikit sa kanya ang isang Sagittarius.
naku po, December, November na birthday nito, mahirap. Alam mo yung pagdikit ng mga babae sa lalaki, yung kinukwento ko sa'yo kanina na hindi kami ang may kasalanan, hindi namin sinadya. Napakahirap iwasan ang mga isinilang sa November at December na darating sa buhay ni Dingdong. O kung gaano siya katapang para ilayo niya yung isang babaeng nagmamahal sa kanya o na-link sa kanya. Tas mas bata kay Marian. Sigurado yun dahil ang mga 1 ang destiny number ay nalilink sa mas bata sa kanya. At Leo pa ha. Doon masusubok ang iyong katatagan. Kung gaano niya binavalue o pinapriority ang family, ay masusubok ngayong taong ito at sa susunod na taon dahil kasama sa pagganda ng kapalaran ng Leo ay another love affair na nagpapasigla sa kanya. Pero tulad ng nasabi na, bagamat kasama yan sa kanilang tadhana, dagdag na kaligayahan sa pakikipagrelasyon, priority mo pa rin ang iyong pamilya. Ako. At least magkakaroon na idea si Marian. So, sa mga makakapartner ni Dingdong sa kanyang future project, siguro, check na ni Marian, sino dito yung mga Sagittarius? Ako, kailangan bantayan. Ay, ganun ba, maestro? Tama, yan ang mahirap eh. Tama, yung isa, Aries, medyo strong din siya. Pero yung Sagittarius, napakahirap yun para sa isang Leo. Pwede din ang Aries kasi, napakahirap ilayo. Kasi makulit siya, matapang siya, buo-loob yun ang tamang salita. Okay. About sa health nila Dingdong at Marian, meron bang mga dapat ingatan? Ano mga nakikita mo? Magkakaroon ba sila ng may weak side ba sila? Health-wise, anong mga masasabi mo about that? Ay, syempre, dahil pareho silang fire, ingatan nila tungkol sa fire, sa init. Pwedeng sunog, pwedeng tungkol sa high blood, yung mga tungkol sa init ang magiging weak side nila ngayong fire din ang year. Kaya yun ang mga ingatan nila, high blood, pagtaas ng pressure ng dugo, heart attack, at yung mga biglang dumarating. At syempre, yung actual na sunog sa kanilang bahay o sa kanilang mga ari-arian, ay paghanda nila o mag-double ingat sila sa mga bagay na may elementong fire. Lahat ng maiinit, iingatan. Oo, lahat ng may init. Naku pa, kasama dyan ang relationship na punong-puno ng lust at pagnanasa. Parang bumabalik tayo uli doon, no, maestro, sa relationship. So, mga ano niyan, bottom line. Hindi tayo makatakas eh. Nilipat na natin sa init, doon pa rin umuwi eh. No? Ay, nako. So, ang mga makaka-relate dito, hindi lang si Dingdong Dantes, kung hindi pati yung mga viewers natin na may ganitong birthday o nasa ganitong year. Di ba, maestro? Yung mga zodiac sign na Leo ay talaga namang suswertehin. Ayan. So, Mitch, Maka, ayan na nakatutok sa atin. Alamin mo na ang birthday ng iyong asawa at baka August din ba siya at Leo din, katulad ni Dingdong Dantes. Nako, ayan, dapat napakinggan mo to para alam mo ha, yung mga dapat iwasan. Ayan, okay. Doon naman tayo sa ating third subject ngayong 2026. Ito, maestro, ang dami ring fans ito at ang daming ang tawag dito, nag-ship, nagpo-push na sana umamin na at magkatuluyan na nga sina Fiang Smith at JM Ibarra. Kilala ba ang love team na yan, maestro? Wala kaya tang napanoong MMF movies ngayong taon? Ay, inay ko kanina sa internet. Sila yung kasama sila sa cast ng Shake, Rattle, and Roll. Sina Fiang Smith at JM Ibarra. Oo. At isa sila sa mga hottest love teams ngayong taon. Oo. Ano ba mga ang tanong nga ito, kasi although very vocal naman sila, na close sila, na special sila sa isa't isa, pero wala pa nga talagang totally pag-amin. So sa tingin mo ba, kung sakaling aamin sila na nag-level up yung kanilang relationship, makakatulong yun sa kanilang love team or
Sa tingin mo ba, hindi pa dapat umaamin, makakasira? So, anong nababasa mo sa kanilang kapalaran this 2026? Si Yang Smith ay isinilang noong May 14, 2006, tama ba? Yes, Piang At Smith. Yang Smith at siya naman ay isang Taurus. At ang Taurus ay may ruling planet na Venus. At yung 5 plus 14 plus 2006 ay 2025 at yung 25 ay 45 at 9 ang kanyang destiny number. Sobrang makakatulong para sa kanya ang tungkol sa love at sa relationship dahil nga ang Taurus ay may kaugnayan sa love at beauty at sex at relationship. Kaya habang kasama niya si J.M. Ibarra na nalilig sa kanya, yan ang mas malaking advantage para sa kanya. At ang nakatutuwa nito ay yung birthday ni JM na August 16, 2000 ay isang weak number. Yung 16 ay 1 plus 6, 7. Hindi yan mabubuhay ng nag-iisa. Ibig sabihin, Piang. oo, hindi yan sisikat ng nag-iisa. Hindi niya mararating ang peak ng nag-iisa unless manatili sa kanya yung kanyang Leo na zodiac sign. Talaga namang sumisikat ang Leo at napakaraming swerte ng darating sa kanya ngayong taong 2026 dahil tulad ng nasabi na darating ang auspicious planet na si Jupiter sa mid-year sa mga may zodiac sign na Leo. Kaya bubuhusan siya ng kakaiba at pambihirang swerte na ngayon niya lang mararanasan. Na kailangan nandyan si Yang Smith sa kanyang tabi para makabalato naman si Yang Smith ng mga swerteng darating kay J.M. Ibarra. Maestro, linawin natin na Piang nga, F-Y-A-N-G, Piang. Baka iba yung yang yung sinasabi mo. Maestro, ayaw ng pan. Oo nga pala, no? Yan ang napakaganda sa kanilang relationship ni Piang Smith at ni J.M. Ibarra na darating ang maraming swerte kay J.M. Ibarra na magkakaroon naman si Piang Smith ng balato at ng magaganda ring swerte. Naku, parang sinasabi si Piang yung nagdadala talaga sa kanilang partnership. Hindi ba unfair yun kay JM? Hindi, alam mo yung ganyang relationship, walang nakakaalam eh. Kasi ang buhos ng swerte na mula sa langit, di mo namamalayan yan eh. Para bang, halimbawa, nagka-relationship tayo, di natin alam, mula nang naging tayo, bigla tayong sinuswerte. Unaware tayo dyan. Kaya lang nagiging aware, sinasabi natin, sino mas maswerte? Si J.M. Ibarra, ngayong 2026. Kaya kung ako kay Piang Smith, huwag kang hihiwalay sa mga taong sinuswerte. Kumbaga sa nagkakasino, hindi lang disease o sakit ang nakakahawa. Ang nakakahawa ay mga swerte at magagandang kapalaran at pagkakataon nilang dalawa upang lalong swertihin at gumanda ng gumanda ang kanilang karira. Pero personality-wise ba nakikita mo, Maestro, na compatible sila kung mauuwi naman sa serious relationship yung kanilang team up o yung love team nila? Kung magiging sila, malamang hindi rin naman sila magkatuluyan. Ayun ang masakit na katotohanan. May ibabas tayo. Oh my God! Dahil ang May 14 ay isang Taurus at ang August 16 ay isang Leo. Ang Taurus ay may earth type sign. Naku po, bato yan at lupa ang kanyang pinaka-material na pagkatao. Habang itong isa ay fire, nag-aapoy, sumisigla, sumisilakbo. Kaya lang nagkataon weak number yung 16 kaya lulukuban, hindi niya maibigay ng todo yung pagiging Leo niya. Pero kapag kayang 16 na yan ay naging strong na tulad ng kanyang ruling animal sign na dragon, tuloy-tuloy ang bubulusok sa swerte at magagandang kapalaran hanggang maiwan niya tong si Yang Smith na isang Taurus na tutulog-tulog at tahimik. Ibig sabihin,
etong Taurus na Earth ay hindi naman katugma ng Leo na fire. Kaya bandang uli, makakahanap si Taurus ng kanyang katugmang Virgo, Capricorn, pwede rin ng Cancer o Scorpio. At si August na Leo ay makakahanap ng Sagittarius, Aries at iba pang mga katugma niya. Parang nalulungkot naman yung mga fans dyan, Maestro. Ibig sabihin, pang camera lang talaga sila okay. Hindi sila magiging successful pag nagkaroon sila ng relationship. Sa bandang huli pa naman yun. At hindi pa naman tayo nasa bandang huli ngayon, nasa kalagitna o nasa peak time tayo ng relationship nilang dalawa dahil tulad ng nasabi na, umiiral pa naman yung weak side ng number 16 o 7 na hindi agad-agad umiiral yung pagiging Leo na bubulusok na yan talaga. At yung May 14 ay dahil ang 14 ay 1 plus 4 ay 5, Mercury din yan at alalahanin natin ang horse ay Mercury din o bilis. Kaya dapat kay Yang Smith ay magmadali siya sa kanyang mga ginagawa para mabilis din ang dating ng swerte at magagandang kapalaran. So, dapat munang i-prioritize ni Piang ang career. Hindi Oo, mo lang life. Hindi, tuloy-tuloy yan. Magka-partner. Habang nakikipagrelasyon siya kay J.M. Ibarra na napakaswerte ngayong 2026, ay maanbunan siya ng mga magaganda at swerteng kapalaran. Pero ganun pa man, dahil nga ang May 14 ay 5, 1 plus 4, 5, at ang Gemini ay suswerte din, o ang may ruling planet na Mercury. Mercury kasi ang mga 5. Kaya parehas lang silang suswertehin sa taong 2026. Mas marami lang kay J.M. Ibarra dahil siya ay isang Leo. Parang ang ganda nung nung zodiac sign na Leo, no? Ang parang nila, laging swerte sa lahat. Nagkataon lang ngayong 2026 ay darating sa kanila yung auspicious planet na si Jupiter. Nung nakaraan, ang isang swerte ay Taurus tsaka Cancer. Ngayon, lumipat sa mga Leo. So this year, maswerte ang mga Leo. 100% yan dahil ang Leo ay fire ang element, dumating pa sa kanya si auspicious planet na Jupiter, fire pa ang element ngayong 2026. Kaya nasa sa kanya na lahat ng swerte. Ingatan niya na yung over-excess nga. Yung sobra-sobra, ay hindi niya pa alam na libang siya sa hawak-hawak niyang success. Naku. O at least, magkakaroon sila ng idea doon sa kanilang tatahaking career. Pero kumusta naman ang kanilang health ngayong 2026? May dapat bang iwasan, ingatan? Itong si JM dahil weak number nga, dahil 16, syempre, minsan ay nanghihina rin siya ng loob, natatakot o kinakababawa ng kawalan tiwala sa sarili. Pero dahil sinabi na natin na yung mga depression, kalungkutan, lahat-lahat ng negative sa kanyang pagkatao ay mawawala ngayong taong 2026 dahil nga mas kukubabawan siya ng magagandang kapalaran. Kaya dapat ihanda niya yung kanyang kalusugan. Huwag siyang magpapakagutom, huwag siyang magpapabaya sa mga, halimbawa, nagpupuyat o kung ano man, dahil sayang yung magagandang kapalarang darating sa kanya sa buong taong ito ng 2026 kung mariris naman yung kanyang kalusugan pag di niya iniingatan. Sa tingin ba, Maestro, pag ganyan, ano yung usually nagiging parang mahina sa katawan ng isang Leo? Nakikita ba natin yan ayon sa birthday? Para at least magkaroon siya ng focus, baka yung kidney ko, yung heart ko. Ay tulad na nasabi na natin, laging ang tinatamaan sa Leo ay may kaugnayan sa heart dahil yan ang nagpapump ng dugo. At siyempre, Leo ay heart din, tsaka brain din ay may kaugnayan din sa tungkol sa mga nerves, yun, nerves. At siyempre, yung nerves at heart ay magkakatugmayan. Yun ang dapat niyang ingatan. Kaya dapat din nga yung pahinga ay kailangan at yung relaxation. Same with, ganun din ba si Piang?
May dapat ba siyang ingatan sa Si health Piang niya? naman tungkol yan sa mga skeletal muscle. Pwede siyang matapilok, madulas, maaksidente sa kartas, mas mabalian ang buto kasi skeletal muscle naman ang nagiging problema sa mga May, ang birthday o Taurus. Bakit ganun, Maestro? Depende ba sa ano yun? At this year lang ba yun? O Hindi, parang, tuloy-tuloy yun. Yun ang pinaka-general, general na dapat ingatan ng mga Taurus at ng mga Leo. Ngayon naman year na to dahil fire nga. Siyempre, tungkol sa init ang nagiging weakness ng bawat nilalang. so hindi lang dahil sa zodiac sign nila, kumbaga dahil nga fire horse tayo, ang laging, ano ngayon, mga sunog, di ba? Oo, yun Lagi ang dapat alam ingatan. na, Tsaka yun nga, yun sa pagmamadali din dahil ang fire ay mabibilis yan. Sa sobrang pagmamadali mo, pwede kang maaksidente. Yun. So, ano pa, meron ka pa bang ibang nakikita na dapat pag-ingatan ni Piang at JM na makakasagabal sa kanilang pagsikat pa? Nako, ang last word kay Piang at JM ay i-enjoy nyo ang life. Sabi nga ay minsan lang ang kabataan, i-enjoy mo yan ng ubod, sarap at maligaya. At yung sa inyo naman, minsan lang yung ganyang kasaya, kasikat, hindi mailarawan ng mga salitang ligaya na dulot ng inyong partnership, i-enjoy nyo yan, lalong-lalo na si Piang Smith dahil ang Taurus ay earth type sign niya ay baliwala sa kanya yan eh. Hindi niya masyadong siniseryoso. Pero dapat seryosohin mo yung sarap at lasa ng masayang pakikipagrelasyon kay JM Ibarra. Dahil tulad ng nasabi na, 100% lilipas din yan. At bago lumipas, dapat maging successful kayo at maging maligaya. Oo, dapat grab the chance. Huwag na ipagpabukas pa. Tama. Okay. Hanggang magkaroon sila ng baby. Wow! Abot na agad sa gano'n. Ikaw talaga, Pwede rin dahil Leo eh. Tayo, guys. Oo. Pero, ikaw ba, nakikita mo ba na, ang tawag dito, may magiging mabigat na problema sa kanilang relationship this year? Yan nga yung sinasabi natin na dahil weak yung 16 ay pwedeng bumigay si JM sa mga intriga kung may dumating man. Pwede siyang mag-give at agad. Hindi niya i-preserve. Pero dati i-preserve niya. Kasi nga maganda yung team up nilang dalawa. Lalo na yung mga bashers, di ba, Maestro? Oo. Ang mag-give up dyan, si JM. Kung sakasakali. So, dapat nakasupport sa kanya si Piang. Tama. Deadmahin mo na lang yung mga bashers. Ganon. Usually, may mga lalaki ang, di ba, pag emotionally weak ang personality, mga babae, lalo si Piang, nakikita natin very independent, strong. Yung mga lalaki talagang madaling maapekto ng mga pambabash eh. Nagkataon dito kasi, si JM, 16 ang birthday 1 plus 6, 7 week. Itong mga Taurus, wala to kasi nga earth type sign sila. Di nila gano'ng iniinda yung mga baser-baser na yan. Okay. So ano na lang mensahe mo kina Piang at JM this 2026? Ay, yun nga. Habang gumaganda ang inyong relationship, habang gumaganda ang inyong kapalaran, lagi kayong magpakatatag. At yung swerte ay marami pang darating sa buong taong ito. At tulad ng nasabi na natin, lalong-lalo na sa mid-year ng taong ito, ay maraming swerteng darating sa kaya JM na magkakaroon din si Piang. At ang isang ingatan natin ay yung fire. Dahil ang fire ay init, pwedeng maaksidente rin. Bigla kayong magkaroon ng baby na wag niyong gagawin. Dahil masasayang ang inyong karir. Grabe ka ng level na talaga, Maestro, Nasa ganun level na tayo, pagbe-baby agad. Di pa nga sila umaamin eh. Paaminin muna natin sila. Oo nga, tama. At nang lalong swertehin ang kanilang karira.
Yes. Okay. And then, eto na, pang-apat na tayo, nalalapit ng ating pagtatapos. Napakabilis kasi ng oras. Pero para hindi maubos yung ating oras, kasi I'm sure marami mamaya ang gusto makarinig dun sa ating final na babasahan ng kapalaran, no? Siyempre, eto muna, si Miss Kai Montinola. Kasi merong, parang yung mga early forecast sa kanya this year, yung sa pagsisimula pa ng taon, parang hindi masyadong maganda na may mga hula na pinag-iingat siya sa lindol. Eh, ang ganda ng career niya last year pagkatapos nung manggaling siya sa PBB. Tapos sumipa talaga yung career niya. Ang dami yung mga songs na nakikilala na siya ngayon. Ano ba ang nakikita mo sa career ni Kai Montinola this 2026? Si Kai ay isinilang noong December 12, 2006 at Tatap itong December 12 ay Sagittarius. Alam sa mo, may guitarist. tatlong zodiac sign na ubod ng swerte ngayong taong. Dapat pala mag-ingat din sa kanya si Marian Rivera, no? Bata. Ay nako, wag nilang pagtatambalin si Kai at si Dingdong. Ayun na. Parang Dahil yung kay 12 dami ko ang naalala ko, birthday. di ba? Ha? Oo. 12 ang Naalala ko, birthday. oh, 12 oo, din si. pareho. Oo, kaya wag nilang pagtatambalin. Baka diyan na dumating yung sinasabi nating hindi niya Third may party. iwasan. Ay, mahihirapan siyang iwasan yan. Dahil isa yan ay isang Sagittarius na strong ang zodiac sign. Na At bata pa. nagkataon, dog yung kanyang animal sign. Ngayon, yung So mga yun, compatible kinukwento ba mong yun? negative na prediksyon kay Kai ay kabaliktaran nung sa akin. Dahil ang isa sa suswerteng zodiac sign ay Leo, Sagittarius, Aries at Cancer sa taong Mm. 2026. Pasok si Kai dahil siya ay isang Sagittarius. Ang suswertehin namang animal sign ay dog at Dog. siyempre yung Bakit? horse at Ano? tiger dahil ka-compatible siya ng horse. Kung sino ang ka-compatible ng horse, siya ang suswertehin. Dahil sa animal sign kung sino ang ka-compatible ng Leo, sa Western astrology, zodiac sign, siya ang suswertehin. Nakaykay lahat yan. Dahil ang dog ay kakompatible ng horse at siya ay dog, suswertehin siya. Dahil ang Leo ang pinakaswerte at kakompatible ng Leo ang Sagittarius, suswertehin siya. Pero dahil 12, tulad ng nasabi na natin sa introduction, ay yung mga love life at relationship ang darating sa kanyang pagsubok. Mm-mm. So career-wise, masasabi nating maganda pala yung pagsisimula ng 2026 for Kai. Pero, Tuloy-tuloy. oo, ano yung mga nakikita mong pwedeng sumubok sa kanya ngayong taon? Ayun nga, yung relationship dapat huwag niya i-priority. Guguluhin siya niyan. Kapag ginulo siya, madidisturb yung napakaganda niyang karir. Kaya dapat yun ang isipin niya. Priority-wise, karir ka muna. Hanggang sa marating mo ang peak. At pag naka-peak ka na, doon mo lang i-priority yung relationship. Sa tingin mo ba, anong mga zodiac sign o anong mga compatible animal sign sa kanya na pwedeng maging, dapat iwasan ni Kai? Kasi pag na-attach ito sa kanya, parang sisira nga sa career niya eh. Ang mga dapat niyang iwasan ay siyempre ang Aquarius. Dahil ang Aquarius ay February, January, February. Pwedeng guluhin siya ng mga Aquarius at ng mga Virgo. Ang Virgo naman ay August, September. Kapag naiwasan niya yan, at lalong-lalo na yung mga may birth date na 4, 13, 22, at 31 ay iwasan niya para magtuloy-tuloy yung smooth at napakaganda niyang karir na daladala ng zodiac sign niyang Sagittarius at animal sign na dog na nagsasabing malayong malayo pa at mataas na mataas pa at napakaningning pa ng mararating ng kanyang karir at propesyon. Wow. Sa tingin mo ba may possibility na maging A-lister din si Kai? Malaki Yung ang talagang posibilidad.
Yung talagang magniningning ang kanyang career like Ann Curtis, Marian Rivera. Ay, oo, maaabot niya yun. Mas mataas pa kay Marian Rivera dahil Wow, statement din, maestro ha. mas magaling ang Sagittarius kaysa sa Leo, kung tutuusin mo. Talaga. Oo, Mas, dahil ang Sagittarius, totoo. Kaya lang, ang malaking problema ng Sagittarius na iba naman sa Leo, pag to nagkaroon ng problema sa relationship, laglag na agad to. Pero yung Leo, kahit ano bigay mo problema dyan, kayang-kaya niyang paglabanan. emotionally weak. Oo, Emotionally weak ang mga Sagittarius. in terms of relationship lang. Pero kapag halimbawa, yung kayang-kaya nila yan kasi nga priority nila talaga career at profession. Pero pag naluka na sa pakikipagrelasyon, yung pala tamang salita. Kapag naluka na sa nanligaw sa kanya, sa nagkagusto sa kanya, mawawala na siya sa focus. Kaya wag na wag niyang gagawin yun. Ayun lang. Diyos ko. Kaya dapat mag-ingat talaga si Kai na ma-in love. Career muna bago love life. Dalawa yan love life tsaka sexual life. Dapat ingatan nila yan. Kasi nga fire ngayon, di ba? Dahil mga nag-aapoy na bagay, ay hindi lang actual na apoy. Nag-aapoy din ang ating katawan dahil tayo binubuo din ng init. At ang init na yan, ang pwede ring magpahamak ngayong panahon ng fire hose. Naku, ang hot pa naman ni Kai. Nakita mo, di ba? Oo, at least sinabi na natin sa kanya yung mga dapat niyang ingatan. Health-wise, meron ba siyang dapat ingatan? O yun nga, sabi nga, pinag-iingat nga daw siya sa lindol. Bakit? Nalalapit ba siya? At risk ba yung kanyang buhay? Paano ba? Hindi, dapat talaga, siyempre, tulad ng nasabi na, ewan ko lang kung saan nila nakuha yung lindol dahil ang lindol tungkol yan sa earth Earth dahil mas tugma yun tungkol sa fire. Dapat may basihan Saan ba ang basis ng lindol sa buhay ni Kyle? Samantalang ang Sagittarius ay fire, ang dog ay Arian, ang dog. At ang 12 ay Jupiter din. Kaya yun nga, ang dapat lang talaga niyang ingatan, yun tungkol sa mga kaugnayan sa heart, sa mga nerves, sa mga tungkol sa init ng katawan. At siyempre, yung huwag siyang masyadong mag-i-stress dahil may kaugnayan din yun. Pero yung sa mga natural disasters, ganyan, like lindol, bagyo, o sunog. Pwede rin sa mga aksidente, sa car accident. Kasi may kaugnayan sa fire din yun. Tsaka sa mga sa bulkan, may kaugnayan din yung mga fire. At naalala ko tuloy yung nasagasaan ng gulong. Sabi niya, kala ko ba fire ang aking ikakamatay? Kamamatay. Oo, nung binasa yung gulong, ang tatak pala fire stone. Oh, maestro, parang luma niyang joke na yan. Pangit mo. Yun ay parang Final Destination naman yung... Dapat iingatan din. Ayun. So, yun lang naman yung dapat ingatan ni Kai sa kanyang health. Oo. Ayan. Meron ka ba bang additional na gusto mong paalala? Naku, yung para kay Kyle napakaganda ng additional natin. Ang kanyang karir ay para siyang umakyat sa ladder. Tuloy-tuloy lang, huwag kang lilingon sa baba, huwag kang titingin. Dahil tuloy-tuloy na napakataas na hagdan ang maaabot mo ng iyong karir. Kung nakikita mo sa mga picture sa internet, ikaw yung may daladalang napakagandang karir na mararating mo ang rurok ng tagumpay at mahihigitan mo pa yung mga dati mong pinangarap na higitan. Basta't mag-concentrate ka lang sa karir at sa iyong profesyon. At wag mo na ngayon love life. Oo. Okay. O, eto na. Last na lang, maestro, no? Diyos ko, magwa 1 hour na pala tayo nagchichikahan. Napakabilis ng oras. Oo, pero syempre, hindi natin mapapalagpas ito. Dahil ang tanong ng lahat ngayon, at dito nakasalali ating bansa, syempre, kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano ba ang magiging kapalaran niya ngayong 2026? Ang daming kinasangkotang issue ng 2025, most especially yung flood control, di ba? Skandal na
sinasangkot siya at sinasabi nga na, kung hindi yan, walang basbas ng Pangulo, dapat hindi nangyari yan. So, ngayon, merong mga nagpo-push na i-impeach si PBBM. Ano ba ang nakikita mo base sa kanyang personality, sa kanyang birthday, sa kanyang yung guhit ng palad, hindi natin masasabi, no? Pero, yun nga, may nakikita ka bang weak side or mas nakikita mo mas magiging strong si PBBM ngayong 2026? Lalaban ba siya? Itutuloy niya? Tatapusin niya yung kanyang termino hanggang 2028? Or may possibility na bumaba siya dahil sa panawagan ng taong bayan? Ang birthday ni BBM ay September 13, 1957. At siyempre, tulad ng nasabi na, ang 13 ay 1 plus 3. 4. 4. At paulit-ulit na nating nasabi na ang 4 ay napaka-unique na birth date. Kaya yan, sigurado extreme ang mangyayari sa kanya. Kaya lang, nagkataon siya ay isang Virgo. At napapaisip siya. Kahit na nakapeligro na yung kanyang administrasyon, ay nagagamit niya pa yung kanyang talino. Yung pagiging analytical, methodological, na ililigtas siya ng talino niya. Hindi naman talino na napakatalino, kundi yung mapamaraan niya, mapag-isip siya, nadidiskartihan. Ayan. Kumbaga sa pusoy dos, talo na ipapanalo niya pa. Nagbabangon pa. Oo, ng konti. Ng konti Dahil nga, talagang ito, dadaos-dos at biglang makakalusot. Ang nakatutuwa ay yung kanyang destiny number. 9 plus 13 plus 19, 57. Ang magiging tusa ay 1979 at yung 1979 ay 98 at yung 98 ay 9 plus 8, 17. At yung 17 ay 8. Kaya napaka-extreme ng mangyayari kay PBBM. Ano ang ibig sabihin? Nangyayari na nga ngayon. Hindi pa, kulang pa yan. Ay, hindi pa? Oo. So, meron pa level up. Mas malala pa dyan ang mangyayari sa kanya. Introduction lang yan. Dahil nga yung 4 yung 13. Alam mo naman yung 13, yung tinatawag nilang si Judas, yung malas ang 13, sa superstition, nakakatakot ang 13, unlucky. Pero extreme na yan, maestro. Extreme na good or bad? Magugulat siya. Akala niya hindi siya mai-impeach. Baka bigla siyang ma-impeach. Ayan. Magugulat siya. Akala niya hindi mangyayari sa kanya. Nangyari kay Maduro ng Venezuela. Bigla siyang magaganon. Kaya kung ako sa kanya, sobrang ingat ang dapat niyang hakbang. Pag hindi, baka akala niya di siya makukudita. Bigla siyang makukudita. Pero ang nakakatuwa, dahil nga 17 o 8 ang kanyang destiny number, makakatayo siya agad. Parang yung pagkaka-knockout ni Marquez kay Pacquiao. Nasa lubong yung suntok, di na nakatayo. Ang pinagkaiba nila ni BBM, makakatayo si PBBM kung listo siya. Kung mapapanatili niya yung pagiging Virgo niya. At dahil siya isang tandang sa kanyang animal sign, nananatili yung pagiging matikas. Yung pagkatapos lumaban sa gradas ng sabungan ay nakakatayo yung tandang at nakakatilaok pang muli. Napakaswerte niya sa kanyang zodiac sign na Virgo at animal sign na tandang. Dahil yung extreme na mararanasan niya ngayong taon na ito ay baka sakaling mairaos niya na naman. Ang masaklap, pag pinansin mo yung kanyang signature, ay dumausdos pababa. Maaari siyang ma-aksidente, maaari siyang ma-assassinate, yun ang kanyang mga dapat iwasan. Maaari siyang ma-kidnap, mawala na lang siyang bigla o kung ano man ang mangyaring very extreme sa kanyang buhay. Pero pwede siyang makabalik agad-agad at muling mabuhay at makabangon. Dito yung extreme naman na pagbagsak.
Kasi sinasabi mo kanina, may pwedeng extreme na mangyari sa kanya. Pwede nga eh. Ang problema, kung bigla siyang mawawala sa wisyo. Naalala ko yung issue sa kanyang drugs eh, di ba? Drugs. Kung totoo siya nagda-drugs, baka maparami. Kumbaga sa alak, malasing ka ng todo. Dahan-dahan lang. Dapat lagi kang aware dahil Linawin natin yung dahan-dahan ha. Pwede bang totally wala? Bakit naman kung ano, baka sabihin naman ng mga ano, ay, kinukonsinti natin yung dahan-dahan pag-drugs. Hindi naman ganon. Hindi, ato generally speaking to. Halimbawa, alak. Nag-alak siya. Dahil mga lalaki umiinom. Huwag kang magpakalasing ng todo, magtira ka ng pang-uwi kasi may sasalubungin kang extreme na kapalaran. Halimbawa, ngayon, pinapalabas niya, ubod niya ng sipag. Di ba yan ang pinapalabas ni Claire Castro, yung kanya spokeswoman. Napakasipag. Wag mong ipagnalandakan niyang napakasipag mo. Mamaya, dumating na extreme na kapalaran mo, yung kalusugan mo, paano? Di ka makabalikwas. Hindi ka maka-recover. Dapat magtitira ka ng pang-uwi. Magtitira ka ng husay, ng galing. Wag mong itodo. Halimbawa, nagbalasahan sa cabinet, huwag mong balasahin lahat. Dahil yan ang ikamamali mo. Konti-konti lang, dahan-dahan lang. Kasi nga, may napakalaking pagsubok na darating sa'yo. Hindi naman pagsubok ang tawag doon. Pwedeng yun ang ikatagumpay mo. Parang yung ginawa niya sa flood control. Maraming natuwa, pero yung backfire sa ekonomiya, hindi niya na isaalang-alang. Bumagsak ang ekonomiya ng todo dahil sa kanyang kagagawan. Alam niya yan. At yan naman talaga actual na nangyari. Pero marami ring natuwa dahil katulad ko, natuwa ako dahil nalaman ko. Kaya pala laging baku-bako yung karsada sa Bulacan. Ninanakaw pala pondo. Dati hindi ko alam eh. Akala ko totoong ina-upgrade eh. Ngayon, naunawaan natin na lahat pala ng bagay ay ninanakaw. Siya nagsabi yun at siya nagbulgar. Pero dapat nagtitira ka naman ng isang, yun nga, yung pang-reserva mo dahil darating ang isa pang napakalaking supresa sa iyong kapalaran na pwede mong ikabagsak. So, dapat hindi mo na ibulgar lahat ng mga sangkot sa flood control? Tama, oo. May ititira pa? Oo, yun nga. Lahat ng moderation yung dapat sa kanya. Maganda na yung mga dati niya nasimulan. Wala tayong magagawa. Ginawa niya na yun eh. Extreme ang kanyang ginawang paraan. Extreme din ang kanyang ikababagsak. At yun ay nakasulat sa kanyang signature na pababa. Dati, ang signature ni Bongbong, ni PBBM, number 7 niya tinatapos. Gaganda ko, ilalabas natin dyan sa camera yung ating signature ni Pangulong BBM. Number 7 niya yan tinatapos dahil superstitious ang mga Marcos. Kung napasyal ka sa Ilocos, makikita mo rin yung pagiging superstitious ng kanilang family tungkol sa number na 7. Kaya ginawa ni Bongbong, kahit di niya sinasabi sa akin, ginawa niya, ang ending ng kanyang signature ay 7 din. Ang nakalimutan niya, yung pagkaka-7 mo sa signature ay pababa. Extreme yung pagbaba. Extreme, dahil bigla na lang bumaba yung 7, di ba? Ngayon, dahil may nagsabi sa kanya, nung napansin ko yung mga perang papel, niligyan niya ng konting angat. Yung 7. Oo, yung 7 naging parang Z na maliit. Kaya, yun yung sinasabi natin, nagagamit niya yung pagiging Virgo niya. Nagagamit niya yung pagiging methodological niya. O siguro may nagsabi sa kanya, ba't pababa signature mo? Dapat, dahil sa pera to, makikita na to ng lahat. At public well na to na makikita na pababa talaga yung kanyang huling kapalaran. Nilagyan niya ng maliit na Z na buntot yung 7. Pero, dapat pa rin mag-ingat ka sa assassination plot, sa aksidente sa eroplano, at sa iba't iba pang biglaang kamatayan. Pero Maestro, I'm sure sina Mary Jane Pavich at si Ate Feli Pedral na nasa Starbucks daw ngayon ay gusto na nila itodo na ni PBBM yung mga involved
mga involved sa flood control. Gusto na nilang malaman, makulong. Paano yun? Bakit kailangan pang i-reserve? Nako, sigurado hindi yan maitotodo ni BBM. May maiiwan? Yun na siguro. Huwag nating expectin na maitotodo niya yan. At pag Talaga naman ba? siya kinodita, huwag nating expectin na parang people's power, na walang naiwan. Talagang totally. Tama, pamaraan siya. Sa people power ng kanyang Marcos Sr., totally, pagdating ng February 25, tapos na eh. Ito, hindi yan matatapos ng ganun kasimple. Dahil mapapamaraan niya, makakagawa siya ng solusyon. Nakikita ka bang weak side ng ating Pangulo na posibleng maghatid sa kanya sa pagbagsak? Siyempre, ang posibleng maghatid sa kanya sa pagbagsak ay yung isa pang Virgo na nanggugulo sa kanya na hindi niya alam. Yun ang masaking problema. Nagkakaroon ng conflict, kumbaga. Dalawang Virgo. Pero dapat sa kanya magpapahinga rin siya. Kasi sayang yung sinasabi ko sa'yo na may talino din siya, nakakaisip din siya. Katulad ngayon, para nautakan niya rin tayo, di ba? Dahil hindi niya naman inilabas ng todo, lahat-lahat. Hindi natin alam kung bakit. Baka paraan niya yun. Kaya dapat, yung paraan niya ay manatili. So, mga taong dapat iwasan ni PBBM, Siyempre, ang dapat niya magpahamak sa kanya. Ang dapat niya iwasan yung Leo. Kasi yan ang nagpapahamak sa mga Virgo. Pinapahamak sila ng Leo. O kaya naman yung Aquarius. Ang Leo ay isinilang August-September. Para ding July-August. Ang Virgo kasi August-September. Si Secretary Claire, ano ba siya? Ay, hindi ko alam eh. Pero ang isa pa yung Aquarius ay February, January. February, Aquarius. Yung dalawang zodiac sign na yan, ang siguradong magpapahamak sa kanya. Si Secretary, ano birthday? June 27. So, anong zodiac sign niya? Ako, yan 27 isa ring dapat niyang ingatan. Kasi Mars, palaaway. Kaya palaaway. Oo, kaya Pero anong zodiac sign ng June 27? Ay Cancer. Cancer. So, wala naman sa ano yon. Oo, wala. Hindi kasali. Dito sa sa August ang kasali na dapat ay iwasan niya yung mga advice. Kasi pwedeng ito ang magpahamak sa kanya. August ang birthday. Oo. Ano pang ibang weakness ng Pangulo na sa tingin mo ay pwede makakontribute? Ang isa pa nga extreme, di ba? Sabi ni Claire, lagi yan nagsisipag. Pwede atakihin bigla, magkasakit bigla. Tapos yan, napakatapang Kaaalis lang Taga-broad. Pwede yan maaksidente sa airplane. Yun ang mga dapat niya iwasan. Yung kakaibang ginagawa niya, sa aksidente pwede. Ano bang animal sign ng ating Pangulo? 1957 ay tandang, rooster. Rooster. Kaya pala, ang rooster sa ating mga, di ba? Nakakabalik, nakakatayo, ng magaling. Kahit anong iba to sa kanya, doon pa rin ang kanyang ending sa pag-angat. So, may gusto ka pa bang i-advise kay PBBM na pwede niyang gawin? Sa tingin mo ba matatapos niya yung 2028 na term niya? Or posibleng, katulad ng sinabi mo, one time, big time, bumaba siya? Tama. Pwede di niya matapos sa one time, big time kung patuloy siyang susunod sa mga taong hindi niya katugma o sa mga taong magpapahamak sa kanya. Yun ang unang-una. May mga tao na magpapahamak sa kanya, one time, big time, bagsak siya bigla. Kasi namali sila. Pero kung siya lang mag-isa niya, hindi siya mamamali. Naalala ko yung sabi niya, kinukonsulta niya rin kaluluwa ng kanyang father Ewan ko kung totoo yun. Yun na lang gawin mo lagi. Huwag kang magkonsulta ng August ang birthday. Oo, kasi baka masablay ka. Pangalawa,
Yung tanda mo yung extreme. Kasi nga extreme yung pagbaba ng 7 na pirma mo, buti na lang nalagyan mo ng Z. Habaan mo pa kaya yung parang Z na letter sa 7. Pwede kang biglang maaksidente, bigla kang magkasakit, bigla mo wala wish mo. Kaya dapat nasa moderation ka, bigla, maraming bigla na pwedeng mangyari sa iyo, pero kung alam mo at nagmo-moderation ka, may iwasan yan. Total, 3 years pa ba o 2 years na lang? 2 Mag-moderate years na ka. lang. Pangalawa, at pangatlo na pala bali, yung una, iwasan niya yung mga August ang birthday. Pangalawa, iwasan niya yung mga extreme. Alam mo, naglalakbay ka ng naglalakbay o kaya naman yung mga di ka masyadong nagpapahinga. At yung pangatlo, dapat yung katalinuhan ng tandang, yung pagiging matikas, at yung katalinuhan ng Virgo, lumipat ka na sa ekonomiya. Nalibang ka sa politika eh. Dapat tapusin mo na yung politika. Sabihin mo sa sarili mo, tama na sa sarili niya, hindi sa atin. Kasi inaabangan natin resulta ng flood control eh. Ang ipa-priority ko naman ngayon ay ang agriculture, economics, cottage industry, kung ano man ang mga natural resources ng bansa, ay yun ang i-priority mo. Total, huli na yung mga year mo na yan eh. Sa politika ka magtutuon, tapos na nasabi mo na ilabas mo na lahat ng corruption, kung sino-sino at kung ano-ano, kahit wag mo nang tapusin, dahil hindi mo naman talaga tatapusin, lumipat ka ng priority. Yung cottage industry, agriculture, mining, napakarami ng tungkol sa ekonomiya ng bansa. Doon, magagamit mo yung pagiging Virgo at tandang mo. Doon ka magkakaroon ng legacy dahil natama ka ng priority sa last 2 years mo ng term. Ito na lang, Maestro, short na lang. Na-intriga lang ako. Between PBBM and his late dad, si Marcos Sr., sino sa kanila yung sa tingin mo mas maswerte career-wise at dun sa kanilang political career most especially? Si BBM napakaswerte. Alam mo, si BBM, hindi yan abogado. Hindi yan top notcher. Sabi nga nila, nagbulak-bulang yan sa London ba siya nag-aaral, kung saan man. Pero naging pangulo siya ng bansa. Pagkatapos, siya pa nag-expose ng napakaraming corruption. Pero hindi pa siya kinokodita as of now. At di pa siya na-extreme. Kaya siya napakaswerte niya kasi hindi deserve ng kanyang personality yung napakagandang posisyon, lalo na kung makakatapos siya. Pero si Marcos, pinagsikapan niya yun. Nagsimula siyang mag-isa niya. Nakulong pa siya. Siya talaga yung may hawak ng poder. Eto si PBM, napakaraming advisor na matatalino. Ngayon naman, umaasa siya kay Recto, di ba? Maano siya, magaling siyang mag-manage pero hindi niya personal, kundi nauutakan niya lang o nagagamit niya lang yung mapamaraan niyang pag-iisip. Pero dahil napakaswerte niya, posible nga na kahit ikudeta siya, kahit maaksidente siya, kahit ma-assassinate siya, pwedeng mabuhay pa yan at makabalik na naman. Kaya dapat ang i-priority niya nga, imbis na pamumulitika, pang-ekonomiya naman para magtuloy-tuloy ang kanyang swerte. Kalain mo yun, parang napakaswerte talaga ng kapalaran niya, no? Na kahit ano pang mangyari, sabi mo nga, tatayo at tatayo siya. At babalik. Napakaswerte niya, alam mo. Inaway pa siya ni Amy. Buhay pa rin siya. Hindi mo boy, andun pa rin, nakatayo pa rin. Parang Terminator. Inaway pa siya ng kanyang ate, ha? Nandyan pa rin. Iniwan pa siya ng executive secretary niya na Supreme Court. Andyan pa rin. Kaya lagi siyang may swerte sa kanyang daladalang unlucky number 13 na naging lucky sa kanya na nilagyan niya ng number 7 na signature. Ang tinatanong na lang hanggang saan? Kaya ingatan mo ang kalusugan mo. At ingatan mo rin yung mga assassination plot. Paano malalaman yun? May mga signs ba yun, Maestro? Naku, alam na alam niya yan. Sigurado ko. Dahil nga Virgo yan, 4 pa birthday, 13, alam niya. Alam niya rin na hindi siya nag-iingat. May anting-anting kumbaga eh.
Kaya wag niyang ubusin. Kaya nga dapat mag-moderate lang ang kailangan. Ayun na. So, Maestro, ang dami nating nalaman ngayon, ano? Pero I'm sure marami pang gustong marinig yung ating mga viewers sa mga susunod nating episodes. Kaya lang, kulang na tayo sa oras, kaya kailangan na uli nating magpaalam. O any message sa ating mga invite natin sila para sa next episode ng yung Day kay Maestro Special Edition kung saan babasahin natin ang mga kapalaran ng ating mga sikat na personalities. At siyempre pa, nagpapasalamat tayo sa Pahayagang Bulgar. At siyempre, lagi niyong bumili ng print ng Pahayagang Bulgar at pasyalan niyo ang aming mga social media platform. Dahil marami kayong matututunan sa latest news. At siyempre, sa entertainment ay punong-puno rin kami ng mga balita. At ngayon pa lang nagsisimula ang 2026. Tandaan natin na ang ruling element ng 2026 ay fire. At ang fire ay sumisiklap o maapoy. Mabibilis na mga pangyayari ang magaganap dahil ito'y sinabayan pa ng animal sign na horse. Kilala sa pagiging mabilis at nagliliyab. Kaya dapat lagi kayong sumubaybay sa Date kay Maestro Live upang mapanood nyo at maitanong kung ano ang iba pang magagandang kaganapan na mabilis ding magaganap sa inyo sa taong ito ng Year of the Fire Horse. Ayan. At sa mga gustong magpabasa ng kanilang kapalaran, pwede naman i-contact si Maestro, i-message. Tumatanggap ka ba ng mga private message, Maestro? Pwede at makiparticipate sila sa Date kay Maestro Live tuwing Friday, 5:30 onward. Oo. So mga sa mga susunod na buwan na to, no? Kasi marami pa tayong babasahin kapalaran ng mga celebrities natin ngayong 2026. So, pero next week, pwede naman po na sagutin ni Maestro kung meron kayong mga tanong about your birthday, kapalaran, i-comment lang po sa ating comment section. But for now, kailangan na po muna nating magpaalam dahil natapos na naman ang isang oras mahigit. Actually, nag-extend na tayo, Maestro, no? Ang tagal, halos 1.5 hour na po yung ating pagbabasa ng kapalaran. Pero ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok, sumubaybay sa amin, nag-abang. At sana po next week samahan niyo po kami sa special edition ng Date kay Maestro, live with Attentionist na Vida. Next week sa Friday 5:30 p.m. Medyo nalitan tayo kanina dahil sa technical difficulties. Pero next week, Friday, abangan niyo po uli kami. Ayan, dito sa Bulgar Facebook page. At syempre po, laging magbasa ng Bulgar at i-follow ang aming Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. At para po maging updated kayo sa mga latest ganaps, hindi lang po sa showbiz, kundi po sa lahat po, pati sa mga nangyayari sa ating bansa. Ayan. At syempre, ang kolumn mo, Maestro, sa Bulgar. Diba? Magbasa kayo everyday, nandun lagi si Maestro. Anong kolumn mo, Maestro? Date kay Maestro din. Forecast 2026. At meron din tayong guhit ng palad, numerology, at syempre ang inyong paboritong daily horoscope. Ayun, daily horoscope. Ayan. So maraming salamat, Maestro Honorio Ong. At ito po ang inyong attentionist na Vida. Nagpapaalam for now. And see you next Friday dito sa Date kay Maestro Live. Mag-ingat po tayo. Have a nice Friday. Bye-bye. Good night po. Bye-bye. Good night.